hindi naman siya anak mayaman. Anak lang siya ng trabahador at katiwala ni Alvin sa site. Yun ang sabi sa akin ni Dolor. Ang asawa kasi noon ay sa site din nagtatrabaho bilang mason. Ay ganon? Kala ko po naman anak mayaman si Ma'am Danica dahil mukha siyang anak mayaman eh. Saad naman ni Ate Ophelia. At ito pa ang chismis. Pinikot lang ni Danica sa Alvin. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya iba ang nararamdaman ko sa babaeng yun eh. Nanlamig ang buong katawan ko sa huling sinabi naman ng Salve. Nakarating na rin pala sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi ko na pinakinggan ang iba pang sasabihin ni Manang Salve at umatras na. Bumalik na lang ako sa komedor. Kumunot ang noo ni Alvin nang makitang inilapag ko ang pitsil sa mesa na wala pa ring laman. Magjujuice na lang pala ako. Bigla ako nag-crave sa juice. Nakangating sabi ko na lang at nagsalin ng mango juice sa baso ko. Umupo na ako sa upuan at nakasali sa usapan ni tatay at ni Alvin. Pinilit kong maging normal sa harap nilang dalawa at pinilit ko ring inalis sa isip ang mga sinabi ni Manang Salve. Sa mga lumipas na araw ay marami pa ako naririnig kay Manang Salve tungkol sa akin. Kapag kaharap ako ay wala naman siyang sinasabi pero kapag nasa kusina siya kasama ang mga kasambahay ay madalas ko silang naririnig na pinag-uusapan ako. Hindi ko maiwasang malungkot o madown minsan. Kapag wala pa sa Alvin sa bahay, pakiramdam ko mag-isa lang ako. Ang mga kasambahay, bagamat mababait naman, ay aloof naman sa akin. Gusto ko magsabi kay Alvin pero nag-aalala naman ako na baka pagsabihan niya si Manang Salve at lalo lang itong mainis sa akin. Kaya ang ginagawa ko, gumagawa na lang ako ng mga bagay na matutuwa sila sa akin. Gaya ng paghuhugas ng pinagkainan ko kahit pinipigilan nila ako. Ako din ang naglilinis ng kwarto namin ni Alvin at hindi ako nag-uutos sa kanila. Mabait naman si Manang Salve lalo na kay Alvin. Asikasong-asikaso niya ito. Parang siya na nga ang pangalawang ina ni Alvin. Ang sabi ni Alvin ay bata pa lang siya. Dito na nagtatrabaho si Manang Salve at nag-aalaga sa kanya noon. Noon pa man ay parang ina na ang turing niya rito kaya gusto ko rin kunin ang loob ni Manang Salve. Pero tila kay hirap gawin iyon. Napaubo ako nang biglang umusok ng malakas ang kawali nang ilagay ko ang pork chop. Bahagyang nag-apoy pa ito at ang usok ay lalo pang kumalat sa loob ng kusina. Ay ano ba yan? May sunog! Dili ni Ate Elena. Sus Mariosep! Bulalas ni Manang Salve at nilapitan ng kalan at pinatay. Ako naman ay nauubo pa rin habang hinahawi ng kamay ang usok na unti-unti nang naglalaho. Ano bang ginagawa mo, Danica? Susunugin mo ba ang kusina? Galit na baling sa akin ni Manang Salve habang nakapamewang. Nakaramdam ako ng pagkasindak sa kanya. Napalunok ako. Sorry po Manang, hindi ko naman po alam na liliyab ang kawali eh. Natatarantang paliwanag ko. Ano ba kasang niluluto mo? Tinignan ni Manang Salve ang kawali na umuusok pa. Santisima, sunog na ito ah. Ano ba ito? Pork chop po yan, Manang. Kumunot ang noo ni Manang Salve. Pork chop? Opo, pala ko po magluto ng pork steak. Marunong ka ba? Nakataas ang kilay na tanong ni Manang Salve. Kagatlabing umiling-iling ako. Hindi po. Susubukan ko pa lang po. Umingon sa Manang Salve at namewang. Kaya naman pala. Bakit ka pa magluluto? Kami naman na nagluluto. Sige na, kami na dito. Malamig na sabi ni Manang Salve at inutusan sa Ate Ophelia na tanggalin na sa kalan ang kawaling may pork chop na sunog. Sa susunod, Iha, huwag mo na subukan magluto kung hindi ka naman marunong. Abay, delikado tayo niyan. Nakita mo naman muntik na magkasunog dito sa kusina. Muling baling sa akin ni Manang Salve. Sorry po ulit, Manang. Pero gusto ko lang po matutong magluto para kay Alvin. Bakit pa? Nandito naman kami. Mas gamay ko ang mga lutuin na gusto ni Alvin. Hindi na lang ako umimik at itinikom na lang ang bibig. Nakayukong lumabas na lang ako ng kusina. Pagdating ng hapunan na ibang ulam ang inihain sa amin ni Alvin ng mga kasambahay. Walang pork steak na gusto ko sanang iulam namin ni Alvin ngayong gabi. Ang pork chop ay inihaw na lang nila. Ayos lang din naman sa akin dahil masarap naman ang pagkakaihaw. Yun nga lang parang wala akong ganang kumain. Are you okay, baby? Untag sa akin ni Alvin sa pagitan ng pagnguya. Bumaling ako sa kanya at ngumiti. Ayos lang ako, Alvin. Are you sure? Parang wala kang ganang kumain ah.
Hindi naman. Medyo busog pa kasi ako eh. Pero syempre, sasabayan pa rin kitang kumain. Pinasigla ko na ang boses para hindi siya mag-alala. Ngumiti siya at marahang pinisil ang pisngi ko. Ay naku Alvin, alam mo bang ginawa na tong asawa mo kanina? Natigilan ako nang marinig ang boses ni Manang Salve na parang nagsusumbong. Kinabahan tuloy ako at hindi ko malunok ang karneng inunguya ko. Inilapag ni Manang Salve ang pitsil ng juice na nagpapawis sa lamig. Kumunot naman ang noo ni Alvin na tumingin kay Manang Salve. Bakit ho? Ano ginawa ng asawa ko, Manang? Sumulyap sa akin sa Alvin. Napayo ko naman ako't dinampot ang baso ng tubig at uminom. Abay, muntik na magkasunog sa kusina kanina. Magluluto siya, hindi naman pala marunong. Mabuti na lang at agad namin nakitang umuusok ang kusina. Kung nagkataon, tupok na ang kusina at baka pati itong buong bahay. Napakagatlabi ako sa sumbong ni Manang Salve. What? Bulalas ni Alvin at bumaling sa akin. Hinawakan niya ang braso ko at parang may hinahanap doon. Are you okay, baby? Hindi ka ba napaso? Shit, sabi ko naman sa'yo, huwag ka nalalapit sa kalan, di ba? May paso ka ba? Saan? Sunod-sunod na tanong ni Alvin at sa kabilang braso ko naman ang tiningnan. Nakaguhit ang labis na pag-aalala sa kanyang muka. Ayos lang ako, Alvin. Wala naman akong paso. Sabi ko, sigurado ka ha? Samantala, hindi naman makapaniwala si Manang Salve sa ginawa ng alagang amo. Kung tratuhin ito ang batang asawa ay para itong babasaging kristal. Hindi naman ito ganoon sa dating kasintahan na si Rowena. Ayos nga lang talaga ako, Alvin. Walang masakit sa akin. Natatawang sabi ko dahil kulang na lang i-check ni Alvin ang buong katawan ko. Pumuntong hininga sa Alvin. Nakaguhit pa rin ang pag-aalala sa kanyang muka. I told you, huwag ka nang lalapit sa kalan, di ba? Hindi mo naman kailangang magluto dahil nandyan naman sila Manang. Yun nga sabi ko dyan sa asawa mo. Singit ni Manang Salve. Kumagatlabi ako. Gusto ko lang namang matutong magluto para sa iyo eh. Lalong pumungay ang mga mata ni Alvin at ngumiti. I understand baby pero ayoko rin namang mapahama ka. Nagliyab yung niluto mo. Paano ko napasok ka? Umuso ako. Masyado mo naman akong ginagawang bata eh. Paano ako matututo? Tumingin ako kay Manang Salve at huling-huli ko ang pagsimangot niya pero hindi ko nalang pinansin na yun. Ay, maiwan ko na nga kayong dalawa. Alvin, iho, pagsabihan mo yung asawa mo. Tumalikod na si Manang Salve at iniwan na kami sa mesa. Mataman pa rin nakatingin sa akin sa Alvin. Hindi pa rin nababawasan na nakaguhit na pag-aalala sa akin niyang muka. Ngumuso ako. Humawak ako sa braso niya. Alvin, hayaan mo na ako matutong magluto. Promise, mag-iingat na ako. Magpapa-assist ako kina Ate Ophelia. Hindi siya umimik at nakatingin pa rin sa akin. Sige na Alvin, para sa'yo naman yung gagawin ko eh. Gusto ko matutong magluto para sa'yo. Hindi naman pwedeng habang buhay wala akong alam sa kusina. Lalo pa ako naglambing sa kanya. Bumuntong hininga siya at ngumiti na. Fine, pumapayag na ako but promise me, mag-iingat ka. Kapag ako may nakitang paso o kahit maliit na hiwa sa daliri mo, ban ka na sa kusina. Naintindihan mo? Anya at pinisil pa ang baba ko. Promise po. Natatawang sabi ko. I'm serious baby. Seryoso din ako. Good girl, kumain na tayo. Ngumiti ako. Gumaan ang pakiramdam ko at bumalik ang gana ko sa pagkain. Isa pa pala Alvin. Ano yun? Bahagi akong ngumuso. Baka pwedeng kausapin mo sa Manang Salve na pwede na ako mangialam sa kusina. Baka kasi pagali. Hindi niya ako payagan eh. Okay, kakausapin ko siya. Thank you, Alvin. Masaya ang sabi ko. Anything for you, baby. Naging sunod-sunod na ang subo ko ng pagkain. Nahawa na ako kay Alvin sa gana niyang kumain. Alvin's Personal Voice. Sobra mo naman yatang ini-spoil yung asawa mo, Alvin. Lahat ng gusto niya sinusunod mo. Aba, hindi maganda yan. Makakasanayan niya yan. Manang, maganda naman ang intensyon ni Danica. Gusto niyang matutong magluto para sa akin saka wala namang masama kung i-spoil ko siya. Asawa ko naman siya. Pumalatak si Manang Salve at sumimangot. Simula nang dumating dito sa bahay sa Danica ay napansin ko na ang malamig niyang trato dito. Ibang-iba sa trato niya kay Rowena.
Naintindihan ko naman yun dahil matagal na niyang kilala si Rowena at umasa siya na ito ang makakatuluyan ko. Ako din naman ay umasa noon na ito ang pakakasalan ko pero marami na ang nangyari at napagod na rin ako. Bakit kasi hindi na lang si Rowena ang pinakasalan mo? Usal ni Manang Salve. Bumuntong hininga ako. Manang, sinabi ko na sa inyo, wala na kami ni Rowena. Tapos na kami. Ganyan naman kayo lagi, di ba? Hiwalay, balikan. Bakit hindi na lang ulit kayo magbalikan? Himutok niya. Manang naman, kasal na ho ako. Natatawang sabi ko. Humarap si Manang Salve sa akin. Tatapatin kita, Alvin. Hindi ko gusto si Danica para sa'yo. Nakikita ko nga iyon, Manang Salve. Masyado siyang bata para sa'yo. Kung nabubuhay pa ang mama mo, siguradong hindi rin siya pabor sa pagpapakasal mo kay Danica. Si Rowena ang gusto niya para sa'yo. Hindi ka maaalagaan ni Danica. Wala pa siyang alam sa buhay. Kita mo nga hindi marunong magluto. Hindi rin naman marunong magluto si Rowena. Oo, alam ko yun pero si Rowena, isang successful na babae. May sinabi sa buhay. Mas kayong bagay. Kumamot ako sa kilay. Medyo hindi ko na nagugustuhan ng usapan namin. Masyado niyo namang minamaliit si Danica, Manang. Bata pa siya at nag-aaral pa. Kapag nakapagtapos siya, madali na lang niyang maabot ang pangarap niya at magiging successful din siya gaya ni Rowena o mas higit pa. Wala nang mas higit pa kay Rowena. Bumuntong hininga ko. Para ho sa inyo wala, pero para sa akin meron at si Danica iyon. Ayoko sanang pagkumparahin ng dalawa pero iba ang saya ibinibigay sa akin ni Danica. Lagi niya ipinaparamdam sa akin na importante ako, na mahalaga ako. Bagay na madalas ay hindi ko maramdaman kay Rowena. Bigyan niyo sana ang sarili niyo ng pagkakataon na makilala siya ng lubos, Manang. I'm sure, magugustuhan niyo rin ho siya. Pumuntong hininga din si Manang Salve at nagkibit balikat. Ano pa nga bang magagawa ko? Di susubukan ko. Manang, huwag niyo pong subukan. Gawin niyo ho para sa akin. Oo na, gagawin na. Ngumiti ako. Hayaan niyo na rin ho siyang gawin ang gusto niyang gawin dito sa kusina. Alalayan niyo na lang ho siya kung pwede sana. Oo, sige. Ako nang bahala. Salamat, Manang. Ngumiti na si Manang Salve kahit pilit. Danica's personal voice. Nalimpungatan ako sa mahinang ingay na naririnig ko. Idinilat ko ang inaantok pang mga mata. Tumambad sa akin ang gwapong mukha ni Alvin na mahimbing ang tulog. Kahit tulog ay sobrang gwapo pa rin niya. Hindi siya nakakasawang titigan. Lalo na mas gwapo siya kapag inaangkin ako. Natigilan ako nang marinig muli ang mahinang tunog. Tunog iyon ng vibration ng cellphone. Kip-kip ang kumot ay dahan-dahan akong bumangon para hindi magising sa Alvin. Tiningnan ko ang dalawang cellphone na nakapatong sa nightstand. Umiilaw ang cellphone ni Alvin at may pumasok na message. Mukhang importante yata. Dinampot ko ang cellphone ni Alvin na tiningnan. Nahigit ko ang hininga nang makitang may 5 missed calls, si Rowena, at may ilang text pa. Nanginginig ang dalirin pinindot ko ang message box. Babe, I'm here in our secret place. I'll wait for you. Pumunta ka, please. Alvin, babe, please, let's talk. Gising ka pa ba? Usap tayo, please. Tila may bikig na nakabara sa lalamunan ko at hirap akong lumunok. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at para pa itong tinatambol sa lakas ng kabog na masakit na sa dibdib. Nanginginig ang kamay na binag ko ang message at pinatay ang cellphone. Tila napapasong agad ko yung binalik sa nightstand. Bakit nagtatext pa rin si Rowena kay Alvin? Bakit tinatawag pa rin niyang babe sa Alvin? Tumingin ako kay Alvin na mahimbing pa rin ang tulog. May pinong kirot akong nararamdaman sa puso ko. Nagkikita pa ba silang dalawa nang hindi ko alam? Mabagal akong umuwi. Wala akong ganang kumain pero pinipilit ko dahil ayoko mag-alala sa Alvin. Baby, are you okay? Tumingin ako kay Alvin na may hawak na tasa ng kape at tumigop siya. Ngumiti ako at tumango sa kanya. Kumunot naman ang kanyang noo. Are you sure? Parang ang tamlay mo ngayon. May sakit ka ba? Itinaas niya ang kamay at idinampi ang palad sa noo at leg ko. Ayos lang ako, Alvin. Medyo inaantok lang. Sabi ko, unti-unting sumilay ang pilyong ngiti sa labi niya. I understand, baby. Napagod kita kagabi. Ngumuso ko sabay ng pag-iinit ng mukha ko. Ganun na nga. Kaya,
Heto, medyo inaantok pa ako at kasalanan mo. Pinasil niya ang baba ko at tumukwang sabay halik sa pisngi ko. Patulog ka na lang ulit sa kwarto later. Wala ka namang pasok ngayon. Ngumiti ako. Pero may cooking session pa kami ni Ate Ophelia. Mamaya na lang ako matutulog. Okay, but be careful sa paghawak ng kutsilyo, baby. Opo. Ay siya nga pala, Alvin. Papupuntahin ko dito si Sarah, ha? Sure, no problem. Tinuloy na namin ng umagahan. Kahit papaano ay nagkaroon na ako ng ganang kumain pero gusto ko siyang tanungin tungkol kay Rowena. Wala naman siguro masama kung tatanungin ko siya. Binaba ko ang kutsara at dinampot ang baso ng tubig at uminom. Tumingin ako kay Alvin na sunod-sunod ang subo ng pagkain. Tumikim ako. Alvin? Sumulyap siya sa akin. Yes, baby? Humugot ako ng malalim na hininga. Nagkikita pa ba kayo ni... Naputol ang sasabihin ko nang mag-ring ang cellphone ni Alvin. Kunot noong tinignan ni Alvin ang cellphone. Kumalabog naman ang dibdib ko sa pag-aakalang si Rowena ang tumatawag. Dinampot ni Alvin ang cellphone at itinapat sa tenga. Hello, Glenda. Nakahinga ako nung maluwag na hindi si Rowena ang tumatawag. Ang secretary pala niya. What? Napatingin ako ulit kay Alvin nang marinig ang mataas niyang boses. Sa lubong ang kilay niya. Shit! Mahina niyang mura at napahilot sa noo. Pupunta na ako dyan. Sabihin mo kay Engineer Nelson, pahintuin muna mga tauhan sa ginagawa. Ibinabana ni Alvin ang cellphone at dinampot ang tasa ng kape at inisang lagok. Dinampot niya ang napkin at dinampi-dampi sa labi niya. Mukhang aalis na siya. Aalis ka na, Alvin? Tumingin siya sa akin. Yes, baby. I have to go. May problema sa site. Bahagi ako nag-alala. Sa site kung nasaan si tatay? No, sa kabilang site. Nakahinga ako ng maluwag. Tumayo naman si Alvin at lumapit sa akin. I have to go, baby. Tapusin mo na lang ang pagkain mo. Tatawagan kita mamaya, okay? Tumango ako at ngumiti sa kanya. Yumuko naman siya at dinampian ako ng halik sa labi. Sundan ko ng tingin si Alvin na pumasok sa kusina para bilhin ng simanang salve. Agad din siya lumabas at tumingin sa akin at ngumiti. Tinaas ko lang kamay at kumaway sa kanya. Pumuntong hininga ako nang mawala na si Alvin sa paningin ko. Inubos ko na lang ang konting pagkain sa plato ko saka ko niligpit ang mga pinagkainan namin. Video call ko si Sarah at sinabi kong pwede siyang pumunta dito sa bahay. Excited naman siya pero mamaya pa siya ng hapon makakapunta dahil magbabantay pa siya ng kapatid. Mataman ako nakikinig kay Ate Ophelia habang tinuturuan niya ako ng lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai ang lulutuin namin ngayon. Inutusan niya akong pagsamasamahin ng mga rekado na ginawa ko naman. Gamit ang kamay na may plastic gloves ay pinaghalo-halo ko na ito. Pagkatapos ay tinuruan niya ako sa pagbabalot. Nung unay medyo nahihirapan ako pero matyaga akong tinuturuan ni Ate Ophelia hanggang sa nakuha ko na ang tama. Mabait si Ate Ophelia. Hindi siya naiinis kapag nagkakamali ako. Masaya din siyang kakwentuhan. Nasa kusina din sa manang salve pero hindi niya ako pinapansin. Kikubuin lang ako kapag may tinatanong ako pero malamig siya kung sumagot. Hinahayaan ko na lang iyon. Si Ate Elena naman ay sumasali din sa amin ni Ate Ophelia at nakikipagdaldalan din. Hindi imposibleng maging close ko na silang dalawa. Sana samahan ng salve din para mas masaya. Sa pagpiprito ng Shanghai ay nakaalalay sa akin sa Ate Ophelia. Ingat na ingat naman ako na mapaso dahil kapag may paso ako ay pagbabawalan na ako ni Alvin na magluto. I'm here! Sabay-sabay kaming lumingon sa entrada ng kusina. Umawang ang labi ko nang makita si Rowena. May mga dala siyang paper bag. Rowena, iha, dumating ka na pala. Kala ko'y mamaya ka pa darating. Binigla mo naman ako. Masiglang lumapit sa manang salve kay Rowena. Malapad pa ang kanyang ngiti sa labi at halatang masaya na makita ang babae. Nagyakapan pa sila ng mahigpit. Gusto ko kasi kayong surprise, manang. Ngiti-ngiti na wika naman na Rowena. Nasurpresa nga ako. Kay tagal din kitang hindi nakikita. Miss na nga kita. Oo, I miss you too, manang. And of course, tumingin sa direksyon namin si Rowena at ngumiti. Hindi ko naman alam kung ngingiti ako o kung ano. Pero sa bandang huli ay ngumiti na lang din ako pero iniwas niya ang tingin sa akin at tumingin kay Ate Ophelia at Ate Elena. Kayong dalawa din, Ate Ophelia. And Elena, namiss ko rin kayo. Siyempre may pasalubong din ako sa inyo. Ay, thank you, Ma'am Rowena. Masaya ako na nakita kayo ulit. Ani Ate Ophelia. At namiss din namin kayo. Dugtong pa ni Ate Elena.
Lumapit na ang dalawa kay Rowena at Manang Salve. Abala na sila sa kanilang pasalubong. Minalingan ko na lang ang kawali at tiningnan ng nakasalang na lumpiang Shanghai. Hi Danica. Lumingon ako kay Rowena. Nakangiti siya sa akin gaya ng ngiting ibinibigay niya sa akin noon. Napatingin naman sa amin dalawa sa Manang Salve, Ate Ophelia at Ate Elena. Kilala mo si Danica, Iha? Tanong ni Manang Salve. Oo naman, Manang. Anak siya ng taong pinagkakatiwalaan ni Alvin. Para ko na nga rin siyang kaibigan. Nakangiti pa rin wika ni Rowena. Hindi ko naman mabasa kung sincere ba siya o hindi. Bilang ganti ay ngumiti na lang din ako. Sa totoo lang ay nahihiya ako sa kanya. Natural lang naman dahil inagaw ko sa kanyang boyfriend niya. Hello, Rowena. Bati ko na lang sa kanya. Oh, Rowena na lang? Wala nang ate? Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Rowena. Nakaramdam ako ng panlalamig. May laman ang kanyang sinabi. Ang mabuti pa Iha. Doon muna tayo sa lanay at magkwentuhan. Amoy bawang dito sa kusina. Baka kumapit pa sa damit mo. Untag ni Manang Salve kay Rowena. Sure, Manang. Kumapit na si Rowena sa braso ni Manang Salve at sabay na silang lumabas ng kusina. Mukhang close na close nga silang dalawa. Ay, ang bongga nitong pa-t-shirt ni Ma'am Rowena. Sa akin din. Pero hindi kasya yata sa akin, parang medyo maliit. Pwede ibigay mo na lang sa kapatid mo pag uwi mo. Oo nga pala. Nagpapabili nga sa akin ng bagong damit yun eh. Ibibigay ko na lang ito sa kanya. Nangingitim pinagmasdan ko ang dalawa. Tuwang-tuwa sila sa pasalubong sa kanila ni Rowena. Parang gusto ko tuloy silang bigyan din ng regalo. Wag na lang pala. Baka isipin nila nakikipagkompetensya ako. Lalo na si Manang Salve na malapit kay Rowena. Kung regaluhan ko sila, ay yung bukal sa kalooban ko. Hindi yung parang may gusto lang akong patunayan. Pumuntong hininga ako. Alam kaya ni Alvin na nandito si Rowena? Napaingos ako. May kurot sa puso ko sa isiping nag-uusap sila. Hindi ko alam. Nagsaselos ako. Abala ako sa pagtingin sa social media ko habang hinihintay ang reply ni Sarah. Maya-maya lang ay pupunta na siya dito. Nandito ako sa porch at pranting nakaupo sa couch. Masarap ang hangin dahil maraming puno sa paligid. Nasa loob pa si Rowena at kakwentuhan sa Manang Salve, Ate Ophelia at Ate Elena. Para hindi ma-out of place ay lumabas na lang ako. Gusto ko nga tawagan si Alvin para sabihin nandito si Rowena pero nag-aalangan naman ako. Oh, you're here pala. Kanina pa kita hinahanap. Napapitlag ako nang marinig ang boses ni Rowena. Lumingon ako sa kanya at tumayo. Rowena, ikaw pala. Bakit mo ako hinahanap? Well, magpapaalam lang ako na aalis na. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka. Kimi ako ngumiti sa kanya, pero hindi siya natinag sa kinatatayuan niya at mataman lang na nakatingin sa akin. Alam kong may gusto pa siyang sabihin. So, kumusta naman ang buhay bilang asawa ni Alvin? Ha? Medyo hindi ko inaasahan ang tanong niya. Ngumiti siya pero ang ngiti niya ay walang kabuhay-buhay. Ang sabi ko, kumusta ang buhay bilang asawa ni Alvin? Nag-e-enjoy ka ba, Danica? Masaya ka ba na inagaw mo siya sa akin? Tila ko tinakasan ng dugo sa buong katawan at nanlamig ako. Damang-dama ko ang hinanakit at pait sa boses niya. Rowena, I'm sorry. Ang plastic mo. Tinuring kitang kaibigan pero ahas ka pala. Hindi ko akalain magagawa mo ito. Mahal ko si Alvin. Mahal na mahal. Hindi mo alam kung gaano kasakit na ikinasal siya. Sa iba at sa iyo pa. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Akala ko mabait ka. Dahil yun ang laging bukang bibig ni Alvin sa tuwing kinukwento ka niya sa akin. Yung pala ahas ka. Isang malutong na sampal ang lumagupak sa pisngi ko. Para din akong nabingi. Hinawakan ko ang pisngi na manhid. Napalunok ako tumingin kay Rowena. Di gaya kanina na maaliwalas ang kanyang muka. Ngayon ay madilim na at nakaguhit ang sakit. At ako ang may gawa noon at wala akong karapatang gumanti. I'm sorry. I'm really sorry, Rowena. Gustong gusto ko si Alvin. Hindi. Mahal na mahal ko si Alvin kaya ako nagawa yun. Umiling-iling siya. Matalim pa rin ang mga mata niyang nakatingin sa akin. I can't forgive you, Danica. Inagaw mo sa akin ang lalaking mahal ko. Pero huwag kang magsaya. Dahil babawiin ko siya sa iyo. Para kong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. May sumipang kaba at takot sa dibdib ko. No! Hindi mo pwedeng gawin yan, Rowena. Mag-asawa na kami ni Alvin. Kasal na kami. Ngumisi si Rowena. And so? I don't care. Kahit kasal na kayo.
babawiin ko pa din siya dahil akin siya. Ako naman ang umiling-iling. Hindi sasama sa iyo si Alvin dahil kasal na kami. Oh really? Well, let's see. Nakangising sabi niya tumalikod na. Nilapitan niya ang kotseng nakaparada. Nangihinang napaupo ako sa couch. Wala na si Rowena. Nakaalis na siya pero pakiramdam ko'y nandito pa rin siya. Ramdam ko pa rin ang mabigat niyang kamay sa pisngi ko. Lumunok ako. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Halo-halong nararamdaman ko pero lahat ng iyon ay puro negatibo. Kaba, pangamba, pag-aalala at takot. Kinakabahan ako sa ibinabalak gawin na Rowena at natatakot akong makuha niya ulit sa Alvin. Natatakot ako na iwan ako ni Alvin at sumama sa kanya. Pinunasan ko ng kamay ang luhang naglandas sa pisngi ko. Umugot ako ng malalim na hininga at kinalma ang sarili. Hindi ako dapat panghinaan ng loob. Dapat magtiwala lang ako kay Alvin. Dapat ko ring tatagan ang sarili ko. Hindi ako dapat magpatalo kay Rowena. Ako ang pinakasalan ni Alvin. Mag-asawa kami. Ako lang ang babaeng may karapatan kay Alvin at wala nang iba. Gagawin ko ang lahat para hindi niya ako iwan. Tumayo na ako't pumasok na sa loob ng bahay pero natigilan ako nang makita sa Ate Ophelia. Nakaguhit ang pag-aalala sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin. Ma'am Danica, ayos ka lang? Tanong ni Ate Ophelia at tumingin sa pisngi kong sinampal ni Rowena. Kiming ngumiti ako. Okay lang ako, Ate Ophelia. Naku, mukha bang okay yan? Namumulang pisngi mo ah. Teka, kukuha lang ako ng cold compress. Salamat ate pero pakidala lang sa kwarto ko. Okay, walang problema. Tumalikod na sa Ate Ophelia. Ate Ophelia? Lumingon siya sa akin. Please, huwag mo sasabihin kahit kanino nakita mo kanina. Lalo na kay Alvin. Tumango naman sa Ate Ophelia at tumungo na sa kusina. Ako naman ay dumiretso na ng hagdan at mabigat ang loob na umakyat. Napangiwi ako ng idampi kong cold compress sa aking pisngi. Masakit ang sampal ni Rowena. Mukhang ibinuhos niya sa sampal na iyon na lahat ng sama na loob niya sa akin. Sa kabila noon ay hindi ako nakaramdam ng sobrang galit sa kanya. Siguro dahil guilty ako. Naintindihan ko naman ang galit niya. Mabait sa akin si Rowena pero anong ginanti ko sa kanya? Inagaw ko sa Alvin sa kanya. Totoo naman ang sinabi niya na plastic ako. Habang siya ay mabait ang pakitungo sa akin noon, ako naman ay selos na selos at inis na inis sa kanya. Ako man ang nasa posisyon niya, siguradong ganoon din ang magiging reaksyon ko. Pero hindi ako makapapayag sa balak niyang gagawin pangaagaw pabalik kay Alvin mula sa akin. Akin sa Alvin, nakuha ko na siya. Hindi ko na siya ibabalik sa kanya. Bumuntong hininga ako tumingin kay Ate Ophelia na hindi pa lumalabas ng kwarto ko. Nakatingin lang siya sa akin. Bakit, Ate Ophelia? Bakit hindi ka gumanti nung sampalin ka ni Ma'am Rowena kanina? Mariing naglapat ang labi ko. Wala akong karapatang gumanti, Ate Ophelia. Ako may kasalanan. Deserve ko to. Kung ibang babae ka lang, nakipagrambulan ka na kay Ma'am Rowena. Pero sa totoo lang, hindi ko inaasahan na gagawin yun ni Ma'am Rowena sa'yo. Mabait kasi yun eh. Ngumiti ako. Narinig mo naman siguro mga pinag-usapan namin, di ba? Inagaw ko si Alvin sa kanya kaya may karapatan siyang magalit. Mabuti nga sampal lang inabot ko eh. Bumuntong hininga siya. Ay, sa totoo lang noong una, parang alangan ako sa'yo. Siyempre ang bata mo pa tapos mukha kang maarte pero hindi naman pala. Unti-unti na kita nagugustuhan para kay Sir Alvin. Di ka naman kasi ma-attitude. At isa pa, parang mas nagugustuhan na rin kita kaysa kay Ma'am Rowena. Mabait si Ma'am Rowena pero nung sila pa ni Sir, ang dami niyang demand. May pagkabossy siya. Nagagalit siya kapag hindi agad sumusunod si Sir. Kabaliktaran mo si Ma'am Rowena kaya nagugustuhan na kita. Parang nabawasan kahit papaano ang bigat na nararamdaman ko dahil sa sinabi ni Ate Ophelia. Salamat Ate Ophelia. Kahit papaano gumaan ang loob ko sa mga sinabi mo. Sus, wala yun. Paano pala yung pisngi mo? Sana makuha sa cold compress at hindi mahalata ni Sir mamaya. Kung hindi, naku, maaaning yun. Alam mo naman yun, ayaw nun na nagagasgasan ka.